Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Tignan ninyo kung gaano kahayop, ka-Digimon ang gobyernong ito. Doon sa event na yon na ipinakalala nitong host doon sa Chinese embassy event na yon, na pinakalala ng host na si Michael Ma ay isa sa Philippine envoy ng presidente sa China. May mga label, di ba? Nakita nyo? Michael Ma, Maynard Ngu, Benito Techico. Doon sa event na yon, ipinakilala na sila ay tatlong special envoys ng Presidenteng Kuting para sa China. Si Benito Techico, siya ay inatasan siya ni Lisa Smugs para sa trade investment. Okay? Ganon din si Maynard Ngo. Ulitin natin mga kababayan. Sa kapapasok lang sa akin channel at nakakakilala lang kay Maharlika, ito po ang patunay na ebidensya na dinodorobo, taksil at sindikato ang gobyernong ito. Bakit kamo? So when you Google Benito Techico, ayan po sa Inquirer, mayroong article. Nakita nyo? Benito Techico, named Special Envoy to China for Trade, Investments, and Tourism. Okay, anong date yan? Date is February 21, 2023. Nakita nyo? So, totoo, ang sinabi ko sa inyo back in January and last year, na yung buwakan ng inang Lisa Smugs ay pinalamon niya na ng payola ang mga media na binabayaran niya ng payola. Bakit yung dalawang special envoys nasa balita, nasa news agency? Bakit si Michael Ma wala? Kasi kung titignan ninyo, January ako nagsasalita dito tungkol kay Michael Ma. Napag-alaman natin, itong Michael Ma na ito ay business partner nga ni Liza Ahas Araneta Smugs, nila DICT Secretary Ivan Uy, at ng mga undersecretaries dyan sa China-Philippines Unified Enterprise na yan. Nakita nyo? Martin Araneta, Liza Ahas, Ivan Uy, Michael Ma, nakita nyo na yan. So dahil sa kakahanap natin ng ebidensya, pruweba, kung ano yung koneksyon nila, kaya lumabas itong mga koneksyon nila sa kanilang pagiging magka-business partner sa smuggling. Sagutin nyo ang tanong, di lang ni Maharlika, kundi tanong ng bawat taxpayers, bakit hindi inulat ng dyaryo ng gobyerno ang pag-a-appoint dito sa pinangalan ng smuggler ng Committee on Ways and Means dyan sa Kongreso. Pebrero, inappoint itong dalawa, si Techico at saka si Maynard Ngo. Bakit hindi pa isinama si Michael Ma? Tatlo pala silang inappoint tatlo pala sila. Bakit bukod tangi na wala si Michael Ma, mga palangga? Tanga ka na lang, o sarado utak mo, o wala ka talagang pagmamahal sa bayan mo na ginagago ka na ng gobyernong ito kung hindi mo maintindihan kung bakit hindi nila ibinalita sa inyo. Kasi ang gagawin ninyo, mag-aaklas kayo dahil nag-appoint sila ng isang smuggler. Bakit siya exempted? Bakit hindi pinakita ang taong ito? Si Maynard Ngo, hindi siya pinangalanan sa Congress. Pero ay kasabwat ni Lisa Smugs sa kanyang mga maiitim na ginagawa o mga illegal activities. Bakit? Dahil si Lisa Ahas Araneta Smugs at si Kuting ay merong rombohan hangout sa Cork Bar. Diyan sa BGC, at nakapunta po ako dyan sa Cork Bar na yan. Kung saan, ang Cork Bar restaurant na yan, mga milyonaryo lang ang pwedeng makapasok. Okay? Mga milyonaryong kawatan, hindi naman lahat. Mga negosyante, mga government officials na ninanakaw ang pera ninyo. Pag ordinary ka, kahit ako mga palangga, hindi ako pwedeng pakapunta doon kung wala akong membership kasi milyones ang membership doon. Si Lisa ay tumatambay doon sa court na yon sa BGC kung saan doon sila drink and snort. Diba? Doon sila nagpupulban, doon sila nag-hangout. Doon sa restaurant na Cork ni Maynard Ngo. So syempre, nabigay ng mga cherry mobile phone si Maynard Ngo sa mga friendship o kanino pa before the election, tuwing Pasko, talagang tumaya si Maynard Ngo. Okay? Dito sa pagkapanalo ni Kuting by the help of Smartmatic. Ito na yung bawi. Ito na yung bawi ni Liza ayon sa Puting Ahas dahil namigay si Maynard Ngo ng cherry mobile phone, kaya nilagay siya sa special envoy, mga palangga, para mabawi niya yung mga ginasta niya sa eleksyon, yung mga ginasta niya mga cherry mobile. Yan ang purpose, kaya ginawa siya na special envoy to China. Nakita nyo? Kung gaano kahayop, gaano ka lupit ang sabuatan nila. At sinabi ko na rin ito sa inyo ng
January, February na si Maynard Ngo, ayon sa ating puting ahas din sa Bureau of Customs, ay kasabwat din ni Martin Araneta sa kanilang mga smuggling business. Not only for the agri, but lahat ng pwedeng pag-smuggle nila, na pwede nilang pagkakitaan, ay kasabwat. So nakita nyo kung paano kayo ginigisa, mga kababayan, dyan sa Pilipinas. Kaya hindi talaga babangon ng Pilipinas kung itong gobyerno mismo ang namumuno sa atin ay taksil sa Pilipinas. Taksil sa inyong lahat, sa ating lahat. Okay? Ngayon, actually may tawag sa kanila eh. Okay? Ang tawag sa kanila ay court boys. Okay? Court boys. Kasi sila ay mga what? Sabi, ang grupo nila ay kilalang court boys, you know, ay mga what? Mga lalaki ni Liza Ahas Araneta Smugs. Mga lalaki sa buhay ni Liza Ahas Araneta Smugs na kung saan ay gumagawa ng smuggling money ng mga mga panggaganto sa Pilipino. Kaya sila ay mga lalaki sa buhay ni Liza Ahas Araneta Smugs. At also, sabi ng ating puting ahas, ay talaga namang influence peddler and power broker sa mga appointments itong si Maynard Ngo. So ito yung mga lalaki, tatlong special envoy boys ni Liza Smugs at ni Kuting para palubugin ang buhay ng mga farmers at ng lahat ng Pilipino dahil ang kanilang, mission, it's not for you. Para gumanda ang agrikultura, maganda ang trade sa ating bayan, kundi gumanda ang buhay nila, mabawi nila yung mga ginastos nila during election, kaya sila nilagay ni Liza Smugs. Yung mga lalaki ni Liza at mga court boys, sila ang nagtotolerate at nagbigay yang si Maynard Ngo ng exclusive na kwarto para paglasingan, pagpulburonan ni Liza dyan sa 8th floor ng Cork Restaurant sa BGC. Kahit maghuba si Liza dyan, magwala sa makita yung kipay niya at sabog-sabog siya sa pulburon o sa alak, nagwawalwal siya, doon tinotolerate siya ng kanyang mga lalaki o yung Special Envoys for Trade, Tourism, Investment, Eklabush.